Number 7. Imelda Marcos, 95 years old. Malaki ang kanyang partisipasyon sa pagpapatakbo ng bansa bilang First Lady sa panahon ni former President Ferdinand Marcos Sr. mula 1965 hanggang 1986. Kabilang sa posisyong hinawakan niya ang Minister of Human Settlements at Governor ng Metro Manila. Tumakbo siya bilang presidente taong 1992 ngunit natalo. Naging congresswoman siya sa 1st District ng Leyte noong 1995 at naupo ng isang termino. Naging congresswoman din siya sa 2nd District ng Ilocos Norte noong 2010 at naupo ng 2 termino. Mayroon siyang net worth na 924 million pesos base sa kanyang latest SALN. Number 6. Alfredo Albi Benitez, 58 years old. Nagsimula siya sa politika nang maging congressman sa 3rd District ng Negros Occidental taong 2010 at naupo ng 3 termino hanggang 2019. Kasalukuyan naman siyang mayor ng Bacolod City nang manalo noong May 2022. Siya ang may-ari ng pasugalan na Bingo Bonanza Corporation na pinapatakbo sa iba't ibang malls sa Pilipinas. Siya rin ang may-ari ng nooy malakas na e-sabong na Sabong International PH. Mayroon din siyang mga online pasugalan na Game Zone, Arena Plus, Bingo Plus at Peria Game. Siya ang nasa likod ng $500 million casino resort project sa Boracay Island at may investment rin siya sa iba't ibang casino sa bansa. 1 billion pesos ang kanyang net worth base sa kanyang latest SALN. Number 5. Mark Villar, 46 years old. Nagtrabaho siya ng 10 years sa negosyo ng kanyang tatay na si Manny Villar, ang kasalukuyang pinakamayamang tao sa Pilipinas. Nagsimula siya sa politika nang maging congressman sa nag-iisang distrito ng Las Piñas City taong 2010 at naupo ng 2 termino hanggang 2016. Nagsilbi siya bilang sekretary ng Department of Public Works and Highways o DPWH noong 2016 hanggang 2021 sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Kasalukuyan naman siyang nakaupo bilang senador pagkatapos manalo noong 2022 elections. 1.4 billion pesos ang kanyang net worth base sa kanyang latest SALN. Number 4. Emeline Aglipay Villar, 42 years old. Siya ang asawa ni Senator Mark Villar. Nagsimula siya sa politika nang maging congresswoman taong 2010 bilang representative ng Diwa Party List at naupo ng 2 termino hanggang 2016. Naging undersecretary siya ng Department of Justice noong 2019 hanggang 2022 sa gabinete ni former President Duterte. Ngayon naman, sa gabinete ni President Bongbong Marcos ay undersecretary siya ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. 1.4 billion pesos ang kanyang net worth base sa kanyang latest SALN. Number 3. Manny Pacquiao, 46 years old. Una siyang naupo sa gobyerno nang maging congressman sa nag-iisang congressional district ng Sarangani Province noong 2010 at naupo ng 2 termino hanggang 2016. Naging senador siya ng 1 termino mula 2016 hanggang 2022. Tumakbo siya sa pagkapresidente taong 2022 ngunit nabigo. Siya ay nag-invest at naglabas ng sariling cryptocurrency na PAC noong 2019. Founder siya ng Semi-Professional Basketball League na Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL at boxing promotion company na MP Promotions. May-ari siya ng fitness center na Pacman Wildcard Gym at boxing training center na Pacquiao Center of Excellence. 3.2 billion pesos ang kanyang net worth base sa kanyang latest SALN. Number 2. Cynthia Villar, 74 years old. Tinulungan niya ang kanyang asawang si former Senator Manny Villar sa pagpapalago ng negosyo hanggang sa maging pinakamayamang tao siya sa Pilipinas. Nagsimula siya sa politika nang maging congresswoman sa nag-iisang distrito ng Las Piñas City noong 2001 at naupo ng 3 termino hanggang 2010. Naging senador siya noong 2013 at ngayon ay tinatapos
ang kanyang ikalawang termino hanggang 2025. Siya ang founder at managing director ng Villar Foundation. 3.9 billion pesos ang kanyang net worth base sa kanyang latest SALN. At ang number 1, Mikey Romero, 52 years old. Nagsimula siya sa politika taong 2016 nang manalo ng 2 seats ang One Pacman Party List. Bilang first nominee ay naupo siya bilang congressman at ngayon ay nakaupo pa rin sa ikatlong pagkakataon. Siya ang majority shareholder ng airline na AirAsia Philippines. Sa kanya ang Global Port 900 Incorporated na developer at operator ng ports at nangunguna sa Visayas at Mindanao. May-ari rin siya ng Fourth Pillar Energy Incorporated na nagpapatakbo ng iba't ibang power plants. 6.5 billion pesos ang kanyang net worth base sa kanyang latest SALN. Maraming nagsasabi na maraming mga politiko ang sobrang yaman na ngunit tinatago lang nila ang kanilang kayamanan. Anong masasabi mo rito? Aabangan namin ang sagot mo sa comment section. I-click lamang ang link sa description o comment section para sa part 1 ng video na ito.